Nangyayari kasi nito mga boss, kaya na una yung beam natin kasi. Yo, magandang araw mga boss, Bagito Uno is here na naman po. So, ngayon po mga boss, ay meron po akong i-share sa inyo mga boss. Tungkol po ito sa pag-slab ng, yan, nabubulol na naman. Mag-i-slab po kami ng second floor mga boss. So, yun po ang i-share ko sa inyo. Pasensya na, bulol-bulol na naman. So, i-share ko po sa inyo mga boss kung paano po namin gawin yung pag-slab namin. Dalawa lang po kaming nagtatrabaho mga boss, 35 square meter po yung islaban namin. Medyo malaki po ang area pero dalawa lang kaming gagawa. So ipapakita ko po yung mga ibang part nung nabidyohan ko po mga boss, kasi nga kami lang dalawa, ako lang din yung nagbibideo sa sarili ko. So mahirap kasi kami lang dalawa talaga mga boss. So yun po, ipapakita ko na po sa inyo mga boss. So ito na po yung iislaban natin mga boss. Nasa 41 square meter mahigit to mga boss, minus sa opening ng hagdan 6 meters. So nasa 35 square meter yung lahat ng bubuhusan natin, yung iislaban natin mga boss. So itong video na ito mga boss ay part 1 lang po ito, kasi masyadong mahaba kung buo po talaga mga boss hanggang sa matapos yung pag-i-slab natin. So abangan nyo po yung part 2 nito mga boss, kasi ilalagay ko lang rin yung link sa baba, kasi para lahat makita nyo po yung kabuuan mga boss. Meron po itong part 2, abangan nyo po mga boss. Ako nanguha pa ng bayabas. Si Bubords oh. Na mayabas pa. Lagot ka diyan sa may-ari. Kung sa bagay, dito naman yan ano no. Kasi yung sanga pumunta dito no, kaya sa atin na yan no. Kasi kung hulugan natin yung mga bunga, pasok dito sa property dito, kaya siguradong atin na yan. So laban lang. Ito pa, wala pa ito. Pupurmahan pa namin to para sa slab. Ay pa nito. Inuna lang namin dito para sa higan, para mayroon kaming patong-patungan. Bago yan dyan. Ito pa, yung kanumpi, wala pa. Ganyan po ang nangyayari sa kanyang pressure framing. So ganyan po yung nangyayari sa ilalim mga boss. O yan po yung ilalim ng bubuhusan natin na slab mga boss. So talagang sinicure po natin yan. Marami po tayong ginamit na mga poste. So yan, may poste.
So ganyan po yung nangyayari mga boss sa ilalim. So sigurado po talaga yan. Pamagat. Katulad mo, pagkawalan. Ganito po magtugtong mga boss. Huwag niyong dapat alternate. So yun yung straight, tapos doon naman sa kabila yung rugtong dito, ano ba ganyan, no? Alternate yung pagdudugtong. So yan, dapat mahaba din yung sa dugtungan niya mga boss. So ganyan. So, doon sa kabila naman boards. Ito. Oh. Yan, ito hatiin siguro yan boards. Sobra yan. Masyadong mahaba. Hatiin lang to. Oh, hatiin na lang yan. Kahit mga ano lang yung dugtong yan, kahit mga 80 cm, pwede na. So yan mga boss, mamaya mga boss, pagkatapos nitong madugtungan natin itong mga kulang, ito, yan. Maglalagay na naman tayo ng pakabila naman. Yung vertical niya. So pag ganun, sasabay na natin itong itatali mga boss. So yan. Ito yung pangalawang patong. So yan oh. Pangatlo nito mga boss is pag ganun naman. Tapos final pag ganun na naman. Ang finish nito mga boss is 4x4 lang yung ano niya, yung clearance. 4x4 inches lang ang finish nito. Yan mga boss, ang dami pa naming tatalian. Hindi pa kami nakapagtali. So ganito po yung tamang natin mga boss, ang tamang paglalagay ng bakal sa slab. So, ganito po yun mga boss. Itong gamit namin is tinimim lang lahat kasi hindi naman ganoon kalakihan yung area na to. Meron pa tayong cross beam sa gitna, kaya tinimim lang ang gamit natin. So ito yun mga boss, oh. Lahat tinimim to. So ang nangyayari is hindi isang layer lamang. So ang nangyayari is, halimbawa ito mga boss, ito yung pinakailalim niya. So ang pinakailalim niya mula dito hanggang dito 8 inches yan. So 8 inches yung sukat niyan, yung pinakailalim lahat. Yung nilagay namin pinakauna 8 inches lahat. Tapos pinatungan namin, so ito yung una. So pinatungan namin ng 8 inches din. So yun hanggang dito. So hanggang sa pinatungan na naman namin gitna, so 4 inches na lang yung clearance hanggang sa ito yung panglas na patong. So ganyan po yung tamang pagbabakal mga boss. Patong-patong po, hindi po isang layer lamang na 4 inch mo lahat tapos patong mo 4 inch lahat, hindi. Kailangan mayroon bali na to, dalawang layer, 2 layer yung mangyayari para tumas. Yan yung tamang pagbabakal sa slab mga boss. So ganyan yung nangyayari. So ito yung pinakailalim, ito yung patong, ito, tapos ito yung sunod na patong, tapos ito yung panlas na patong. So ganyan po. Una, kailangan yung 8 inches muna yung lahat ng clearance. Tapos yung pangalawang patong is patong-patong, saka pa makuha yung 4 inches. Dalawang layer po mga boss. So ganyan. Anong masasabi mo, Boards? Nice yan. Ha? Nice lang. So yan mga boss, dalawa lang kami ditong nagtatrabaho. So talagang banat talaga. Wala kaming kasama. So pero pag magbubuhos na kami nito mga boss, the next day is kailangan na namin ng kasama, hindi po pwedeng kami lang dalawa.
35 square meter yata to. So yan po mga boss, yan po yung tama talaga. Dapat 4 inches lang talaga yung clearance niya bawat yung clearance niya mga boss. Huwag nang lumampas doon. So yan. Nangyari kasi nito mga boss, kaya na una yung beam natin kasi kami lang dalawa talaga ang nagtatrabaho nito mula sa poste. Ito yung trabaho namin nung may mga video ako nito nung unang mga uploads ko mga boss. Isang building to na kami lang dalawa nagtatrabaho, kaya ginawan ko na lang ng paraan para hindi kami mahirapan. Kasi kung hindi ko unahin ang hagdan, lagot kami pag nagbuhos kami dito sa slab, mahirapan kami. Kaya yan, ginawan ko ng paraan mga boss, para pag nagbuhos na kami is kahit tatlo lang kami, hindi kami mahirapan. So yan po yung preparasyon, ganyan po yung ginawa ko. So hindi naman po ito delikado mga boss, kasi malaki po yung ano natin, yung beam, yung biga natin. So yan, 16mm po yung gamit natin dyan. At saka ang finish po nitong beam mga boss is 16 inches hanggang sa top ng flooring. So ito 12 inches po yan, 12 inches yan. Ang lapad naman is 10 inches. So 10 by 12 inches po yung biga natin mga boss. So solid na solid pa rin po siya mga boss. Malaki po siya mga boss. Yan yung paraan mga boss kung kulang sa tao. Technique, para-paraan lang po talaga. Hindi. Ang dapat po talaga nito is isabay. Pero yun nga, kami lang dalawa. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Nilakyan ko na lang yung beam para solid na solid. Kahit mapatong lang yung slab niya. Kahit mauli pa yung slab. So yan po mga boss. Hanggang dito na po muna sa ngayon kasi masyado na pong mahaba yung video ko. So abangan nyo lang po yung part 2 nito mga boss. Nandun po yung explanation, iba pang explanation tungkol sa pag-i-slab po, tungkol sa pagbubuhos po ng slab mga boss. So maraming salamat po sa inyong panonood po mga boss. Maraming salamat po sa inyong suporta. So hanggang dito na lang po muna mga boss. Bye bye.